during that time, konti lang yung mga races. And then, 100 participants, ganyan lang. Maliliit lang yung mga race. Pero, dahil nanood kami, na-inspire kami dun sa nag-finish si Abe nung May, yung Subit, then we started training. Na-inspire kayo. Nauna muna yung duathlon. Meron sa Tarlac, mga duathlons. Duathlon muna kami. Tapos come October, half ka agad. Ay, medyo mali yung entrada eh. Mali yung entrada eh. So dapat talaga mga ano muna. Dapat short muna. Kung if you're starting, yung advice lang dyan, talagang start short. Yung, para at least ma-feel mo. Ma-feel mo yung paano, yung gear and everything. Yung hindi kaagad yung masyadong mahaba na. What's up, Waking Nation? It's your boy, Justigas. And I would like to welcome you to another episode of The Waking Podcast. So, kasama natin ngayon ang mga veteran triathletes na top athletes dito sa Philippines. And hindi lang yon, they're also top organizers ng mga multi-sport events or triathlon events. So, magsimula tayo kay Sir Abe Tayag. So, if you are a triathlete, kilalang-kilala mo na yan. He's a multiple Ironman finisher, multiple Ironman World Championship participant or finisher, Cycles and Brew owner dito sa Clark, Pampanga, kung saan tayo nagpa-podcast ngayon, Waking Nation. And he's also one of the people na nag-organize ng Go Clark. Tama ba, sir? Okay. Yan. So next naman natin ay si Sir Raul Floresca. So tinatanong ko sa kanya, sir, paano ba kita i-introduce? Sabi niya, isang nabudol sa karera. He's also a veteran triathlete, podium finishers, and level 1 triathlon coach. Ito pa, isa kong gustong idagdag kasi nakakasama ko siya palagi mag-workout. Isa siya sa pinaka-rip na triathlete na kilala ko. Kasi grabe, kitang-kita yung abs niya. Talaga. And then, proceed tayo kay Sir Jumbo Tayag. Kapatid siya ni Sir Abe. Yes. Veteran triathlete, race director of Go Clark, tama ba, sir? Yes. And then Cycles and Brew owner. And so sila yung DJ. DJ ka pala, sir? DJ. Yes. Side DJ. Anong mga music ang tinutugtog mo, sir? Hindi, ano yan, isa sa mga hobby ko yan, mga house music. Yan. Oh, kaya pala puro house yung napapakinggan ko kanina, sir. Kasama na yun, yes. Okay, so Waking Nation, actually, tomorrow ay meron tayong event dito. Sir, would you care to explain? Yeah, tomorrow it will be the first event of Go Clark sa 2024. It will be the Fast Twitch Enduro Duathlon. So si Sir Raul ay kasali doon. Kayo ba, sir? Kasali kayo, Sir Abe? Hindi. Ano ako? Di sa kayo? Organizer. Organizer muna tayo. Waterboy ako bukas. Yan. Kaya si Sir Raul nabudol sa karera kasi bigla na lang siyang pinasali. Nabudol, literally. Nung dalawa. So, sir, si Nigel. ano ba yung na to? Yung enduro duathlon na to? Yeah, it's called Fast Twitch kasi it's really short and fast. So, dahil short, of course, gagamitin mo yung mga fast twitch muscles mo. That's why the race brand was called Fast Twitch. Is this the very first enduro race? No. This was, the brand was before pandemic pa. Dun sa team namin, before this race, we always do it sa training ng this type of format. So, and then after when we start organizing races, so ginawa namin siyang brand. Yeah. So yan, Waking Nation, yan yung mangyayari, yan yung mga pagkakabisihan nilang tatlo bukas. At ngayon, medyo pinupuyat pa natin sila, inaya natin sila mag-podcast para mag-share sa atin ng mga everything about triathlon. So mag-proceed tayo, sir, sa una nating question, which is, paano ba nagsimula ang lahat, yung triathlete life nyo? Mag-start tayo sa iyo, Sir Abe. I've been into sports since early age, since 6 years old. So I've
I've done tennis. I played national and international age grouper. No, and then I played din sa college sa UAP. And then after that, pag-graduate, nag-shift on naman ako sa golf. So again, dahil sa being competitive, no, naglaro rin ako, naging single handicapper, naglaro ako as a amateur, nakikipag, not international, but national, Zamboanga, sa South, no, nakikipaglaro sa amateur tournaments. And then, fast forward, 2004, we were into mountain biking. Pero medyo na-bore ng konti. Meron isang event na sinalihan namin, which is the La Mesa Dam Off-Road Duathlon. So doon nag-start. No? Nag-start yun, sila X-Tribe ang nag-ano nun. 2004 ba, sir? Kailan ang first triathlon? First triathlon ko was 2005. 2005. Ito na yung Ironman na to. Hindi. Ano pa? Wala pang Ironman sa Philippines noon. It is the longest running race sa Philippines, which is Subic International Triathlon. So yun yung first triathlon race. I've heard na, sir, 19 times ka na daw, 19 times Ironman? Tama ba? Yes, 19 times full distance. Full distance. Yes. Pero hindi lahat yun Ironman or lahat yun Ironman? 18 Ironman and isang challenge. It's ibang brand lang. Pero same distance? Yes, same distance. Kailan yung una mo nun? Ang first ko is 2007. 2007. Roughly mga 3 years after nung Okay, first so kung multi-sport 2007 ka nag-start at 2024 pa lang ngayon, mayroong year na nakadalawa ka. Yes. Usually nagkakaroon akong dalawa pag nagka-qualify ng World Champs. Oh. So Waking Nation, hindi biro yun kasi ang isang full distance Ironman, mga ilan hours sa'yo, sir? 8? 10 to 12? Mga 10 to 12? Yeah. Ayan, 10 to 12 hours yun of racing, tapos hindi yun yung mabagal lang. Diba? Talagang exert ka ng effort. Tapos ginagawa niya yun yearly. So, kaya nakabilib si Sir Abe. How about you, Sir Raul? Kailan yung first na triathlon mo or kailan ka nagsimula? Nag-start ako 2000, I think that was 2008 or 2009. Ano din? X-Tribe event. Yung X-Tri. Oh, sa Yung Batangas. Batangas. Yeah. Oo. Tsaka nag-start. San Juan. Yes. Oo. Nag-start kami doon kasi mountain bikers din kami at that time. Gano'n ka katagal na mountain biker, sir? Before I got into tri, siguro 9 years siguro of mountain biking and running, mga trail runs, mga ganun. And then, yung isang teammate namin was already into triathlon noon. Nalala niyo ba si Leo? Leo Guzman. Yeah. Yun. Shout out, siya, sir. Shout out Leo. kay Leo. Oo, mga OG. Yan. So siya, he was trying to get us to do try at that time. Walang may gusto kasi ayaw namin eh. Kasi okay na kami sa mountain bike. Tapos meron siyang nabudol na isa sa amin na hindi nagkwento sa amin. Kwento na lang niya after the race. After the race, Oo. Yung ginawa nila yung sa sa UPLB. Tarantados. Oo. Yung kukostume pa sila. Oo, kukostume pa. Oo, tama. So ginawa niya yun. And then, kwento niya sa amin after the race. Sabi niya, masaya, okay. So lahat kami, sige, subukan natin. Pero nag-decide kami as a group, as a team. Sabi na, sige, gawin natin lahat sabay. Pero naghanap kami ng race na pwedeng mountain bike. Gano'ng so doon namin kahaba? nahanap. Gano'ng Maiksi lang yun. 1K swim, 24K bike, and then 5K na trail run. Na may kasamang beach run. Stig. Oh. Saan yan, Ano pa Sel? Naka-helmet pa. Naka-helmet. Saan yan? Naka-helmet pag run. Naka-helmet sa run San Juan. kasi tatawid ka sa mga bato. San Juan, Sa Laia. Batangas. Batangas. Stig. Oo. Meron pa bang nagpaparace dyan ngayon? Nagawa ko wala, yun wala. minsan. Nagawa mo na yun. Nagawa ko minsan. O yan, si Sir Abe naman tayo. Anong year mo? Ay, Sir Jumbo pala, sorry. 2005 Before us ka. Ako 2008 or 2009 yata eh. 2006. or 6. 5 or 6. Basta once lang namin nagawa yun. Magkasabay kami ni Abe. Oh. Tsaka ano pa nun? 2006. Off-road pa nun. Off-road. Maraming off-road. Off-road. Nung nag-race kami doon, marami ng semento eh. So, yung sa inyo siguro yung palabas pa lang. Meron Off-road na yun eh, di ba? Oo. Naalala ko yun, medyo
Maputik din yata yun eh. Oh, maputik. Yes. Oo. So Sir Jumbo, paano ka nagsimula sa triathlon? Ganun din, same year ni Coach Abe. Pero mas nauna siya. Nanood yata kami 2004 ba? 2005, nanood kami Subic. Noong May. May. Yeah. And then the next race was White Track. October, half ano White yun? Track agad. Yeah, White Track agad. Subic. White Track yung resort Yung sa... first- Yung first na white track. sila. White Track sa... Ano yun? Barangay Subic yun, di ba? Sa may... Yes. Zambales. Ang organizer nun si X-Tribe, yun yung isa sa mga... Kasi during that time, konti lang yung mga races. Yeah. And then 100 participants, ganyan lang. Maliliit lang yung mga race. Pero dahil nanood kami, na-inspire kami dun sa nag-finish si Abe nung May, nung Subit, then we started training. Na-inspire kayo Na-inspire sa kayo. talaga. Nauna muna yung duathlon. Oo. Meron sa Tarlac, mga duathlons. Mag-duathlon muna kami. Tapos come October, half ka agad. Ay, medyo mali yung entrada eh. Mali yung entrada eh. So dapat talaga mga ano muna. Dapat short muna. sprint. Kung if you're starting, yung advice lang dyan, talagang start short, yung para at least ma-feel mo yung paano, yung gear and everything, yung hindi kaagad yung masyadong mahaba na. I think close to 7 hours 30 yata yung, basta matagal. Tapos pulikat, kasi wala ka naman alam eh. So, sabak kami kaagad. And then we started yun. Nagkaroon kaming coach. And then eventually, na-enhance yung training. And then, pabilis na ng pabilis, unti-unti. And then, tama na yung size ng bike. Nung first bike ko, size 56 eh. Laki. Binenta lang ni Bombi sa akin eh. Si Bombi matangkad. Ngayon pala, That's road bike. 54 lang si Bombi, kaya pala binenta yung 56. Road bike, yung mga Cannondale na CAD. Oh. So yan, unti-unti nag-improve. And then, pati yung gear. Then we started, racing na. Dahil noon, konti lang yung race sa Pilipinas, pupunta pa tayo sa ibang bansa. Ang pinaka-cheap sa atin noon, yung Langkawi, Malaysia. Yun yung kaya yung progression, no? 2005. And then 2007, first namin ni Abe, yung Ironman Malaysia. Full. Malaysia. Full. Yun lang yung full sa Asia noon. Besides Japan, I think. Meron na So yata. simula nung una kayo nag-triathlon, it only took you 2 years, 2 3 years. years Yung progression, no? para makapag full Ironman. Yes. But, nung nag-start kami, nandun na yung... Fitness. Hindi, I mean, alam na namin yung, may Ironman, may yung Kona. So yun talaga yung target. Yun talaga yung target. Pero hindi naman kayo sir nag-start sa zero fitness level no? Yun nga, as a kid, we were exposed sa sport. Tulad ni Coach Abe, maraming sports yung dinaanan. But of course, during college and all, and then, nawala yung mga physical activity. So, doon nag-start yung, kailangan na maging fit. And then we were enjoying it. That's why, tuloy-tuloy na. And yung community, maganda yung community. Ako sir, gusto ko lang ding i-share yung very first triathlon experience ko. At Waking Nation, ang organizer pala nun, ito nga, si Go Clark, si Sir Aben, si Sir Jumbo. Kailan lang? Last year lang. October 2023. Yeah. So, siguro, ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob magsumali is, syempre, nung pandemic, nahilig ako sa biking, tapos medyo tumatakbo-takbo rin, and eventually, mag-gain ka ng confidence eh. Nakapag-bike nga ako ng malayo for 5 hours. Yung triathlon na 2 hours, which is yung sinalihan ko na sprint, kaya ko yun. Parang gano'n. So, pero ang di ko makakalimutan, after ko mag-finish, kakaiba yung feeling niya eh. Nasubukan ko mag-fun run, nasubukan ko mag-duathlon, run and bike. Pero iba yung feeling ng triathlon. Diba? Parang feeling mo astig ka. Diba? Kasi nag-swim ka, ang dami mong ginawa. Yun talaga yung na-feel ko, sir. So, siguro tama rin yung sinasabi mo na start easy. Kasi ginawa ko sprint lang. 500 swim, 30k bike, and 5k run. Feeling mo okay ka. You feel fit. Kasi nga, kayang-kaya ng katawan mo yung sinalihan mo eh. Yeah, and then you'll know kung kaya mo na yung next level eh. Oo. Kung kaya mo nang unang-una
kaya mo bang gawing consistent yung training? Like, 6 days a week meron kang ginagawa kahit pa paano. Nagsiswim ka, nagbabike. Meaning, na-schedule mo every day, you get to go out. Kahit na nag-dumbbell ka lang, counted na yun eh. Di ba? Meaning, you do it consistently. Malalaman mo din, nag-improve ka. Makikita mo rin naman sa time eh. Bumibilis ka, nag-improve ka. So, ito sir, meron akong susunod na question. As veteran triathletes, athletes, ano na lang ang nakakapagpa-excite or pakilig sa inyo? As veteran triathletes. Pinapatanong ni Luigi Robles. Ano yan? Sa race or in life? In life? In general, sige. In general. In race muna. Race setting. Kailangan ako ni Luigi kanina. Sige. Sige nga. Ano, sir? Ako na. Ako na. Sige. Ako new races. Does it necessarily have to be a different race? It's a plus. Pag iba, parang itong enduro, first time kong gagawin yung enduro format eh. Yung run, bike, run. Sinasabi ko nga sa kanila, ayoko talaga ng duathlon. Hindi ko talaga siya sport. Talagang, cramps galore yan. Pero, ang galing mamudol. And I've never done an enduro format. So, sige, something new. Something new. So yun talaga yung nakaka-excite. Sige, Sir Abe. Well, for me, ang nakaka-excite, I just posted siguro a few days ago. Ang nakaka-excite or parang nakaka-motivate sa akin is parang, kasi we built a community here in Clark. So, parang yung regular yon. Basta, ang off namin is Monday. And then, meron kaming workout every Tuesdays hanggang Sunday yan. So, parang, as ako yung parang, nila, they look up to me. And I have to show up parang every single day. No? It's either to hop on my bike or to lace up my shoe. No? Para makita nila yung consistent na nandyan ako. Tama. It's para sila rin mag-show. Kasi kung ikaw tatama rin, baka tama rin din sila. Yes. And gusto ko yun. Kasi gustong-gusto ko siya kasi alam ko na naset yung time and date. And alam ko na meron tao na nandito. No, kasi usually dito yung meeting place namin na naghihintay at may workout. Yun naman maganda siguro sir sa community. Yes. So yun lang. Okay. Kaya nag-enjoy kami. So, how about you, Sir Jumbo? Saan ka nagpapakilig? Alam mo, gusto ko nang mag-retire eh. Hindi, pero yung dahil nga, yung community sinasabi ni Coach, and at the same time, I get to do it with my family. Yeah. So, my eldest, Juano, si Vito, yung second, and then even yung youngest, si Franco, 14-year-old. They're all doing the sport. They are either doing triathlon, and then duathlons, and then in some races kami magre-race sabay-sabay. Like yung Subit ngayon, sa May, mag-Olympic ako, sila mag-sprint. So, di ba? So you get to do it with your family, which tingin ko yun yung kaya I keep on still do this sport even for magti-20 years na yata kaming nagta-triathlon. I don't know, this year or next year. This year na. This year sa 20th season. 2004. Oo. Kasi 2005 So 2005. And then, magti-20 years na kami. Nagkakaroon na ako ng plantar, kung ano-anong mga injury. Pero, of course, kailangan, nakaka-recover and then you do it again. So, yan. That's what keeps us going, yung family and friends that are still doing it. So, we are also motivated to continue. Yeah. Ganda nun. Okay, sir. So, and
hindi lahat na-achieve yun, yung nakakapag-triathlon ka with your family. Yeah, Kasama mo yung kids mo. Ako yung dad ko nga, if kaya, sana. Yeah. Masarap na experience yun. Daddy mo, kapatid mo, Oo. makasama mag-triathlon, di ba? In fact, meron kaming Youngest brother. yung youngest brother namin na matagal na namin hinayaya. Yeah. Hindi namin mayaya. Biglang nung yun, nabudol na rin siya. Nakapag-Ironman California na rin. Oh, Kasama. nag-Ironman So, kaming California tatlo. pa. Nag-finish kami sabay-sabay. Kami sa Astig. Yes. anong year yun? 2019? No. 2020. 2022, sorry. Actually, yung 2022 na yon, talagang, kasi that year nakatatlong Ironman ako. So, I joined Ironman Philippines. I qualified for Kona. Pero naka-register ako 2 weeks after Kona, naka-register ako ng Ironman California. So, parang meron akong reason para i-defer ko tong Ironman California. Kasi 2 weeks lang pagitan. But I realized na, dali. Kasama kong mag-Ironman yung mga kapatid ko. And then, first time nung youngest brother. So, Kaya ginawa ko na rin. Actually, meron akong susunod na tanong sa rin. Hindi ko alam kung what's your proudest moment or achievement in your athlete life? So, yun ba yung sa'yo, Sel? Ikaw? For me, hindi. It's yung proudest, it's parang nakikita ko yung mga anak ko which Na nagta-triathlon din. Yan yung proudest moment mo. Yeah, which are now Or achievement. Achievement tayo. Achievement, it's para sa akin, para sa sarili ko, parang wala eh. It's Wala, pantay-pantay lang sa'yo. pantay-pantay lang. It's what I do. Parang kung ano yung na-achieve nung iba. Kasi marami, kunyari sa community dito sa Clark or sa team, it's maraming paminsan first-timers na gina-guide ko. And then, of course, pag natapos nila yun, yung parang Parang you feel more Yes. proud pagka yung iba. Oo. Yung mga Hindi students ako. mo. Oo, hindi ako. at least sir, hindi ka inggitero. Nakaka-19 na, hindi na maiinggit yan. Ikaw, Sir Raul, ano ang proudest moment? I would say yung sharing your experience sa first mo. Finishing my first triathlon. First triathlon. Iba yung feeling nun. Iba yung feeling na parang legit ka na. Oo. Yung ganun. Oo. Yun yung Triathlete. triathlete na. Triathlete Diba? na. Na triathlon na hindi nagro-rosaryo Kasi yung first ko, yung sa Naiyan, nag-rosaryo pa ako dun kasi lakas ng alon eh. Nag-rosaryo. Alam mo ba yung rosaryo? Yung hihila ka sa swim line. Oo. Nag-rosaryo ako dun palabas kasi hindi ko kaya yung waves. Oh, how about you, Sir Jumbo? Yun natapos mo yung okay. Nung una, hindi man ako nakaka-swim ng kahit 25 meters nung nag-start talaga. I didn't think na you could really do the Ironman triathlon even it's meaning yung distance, no? Yung open water swim na ganun kahaba, minsan wala man tali. Pupunta ka dun. Spoiled nga tayo dito sa Philippines. Philippines lang meron. Lagi Punta may ka sa tali. Australia, maglalagay lang silang isang bola sa gitna, tapos doon ka iikot. Yun na yun. Di ba? Bahala ka hanapin So, yun. yun, I think that's one of yun yung proudest, uy, kaya pala, Yung di ba? pinakauna mo rin. Yung pinakauna ko rin na ganung distance Na Ironman. Na Ironman. Uy, kaya pala. Nung natapos ko yung first triathlon. Actually, isa yon first triathlon. First mo lang Kawi. First ko lang Kawi and then first Sabay kayo. sabay Yes, kami, sabay kami. 2007. 2007. $240 lang nun. Ngayon, magkano? Ngayon magkano na? 800 ba ngayon? 800 na ba? So, syempre kung meron tayong proudest moment, meron din tayong lowest moment in your career. This time, mauna naman si Sir Jumbo. Lowest moment. Okay. Nung una akong nagka-triathlon, meron time na sinusupport ka ng ng family mo. Maliit pa nun yung mga kids eh. But there was a point sa triathlon
Alam mo yung sinasabi nila sa relationship, yung kayong mag-asawa, yung hindi na nag-enjoy yung wife ko, Oo. hindi na sumasama. Na-realize ko, yung time, kasi naging halos elite na kami noon eh. No? Yung, Wala ka ng time. yung parang podium na palagi. Pero nagkukulang ng time. And then, that's the time when I realized, parang, may tinatawag sila sa golf, yung golf widow. Parang ganun yung Golf widow. widow? Oh, familiar ka doon? Yung, Hindi, ano yun, sir? Okay. Kasi golfer din kami ni Abe. Oo. Yung golf ka ng golf, tapos nawawala na yung time mo sa ano? Asawa mo. Sa asawa mo. Okay. Bagong word yun Golf widow. Okay yun, Search niyo yun. Okay. Meron din triathlon widow. Triathlon widow. Gagamitin ko nga rin sa CrossFit yan. CrossFit widow. Wala ka nang inatupag kundi mag-triathlon. Hindi naman ganun. Pero parang ganun yung ano niya. And then nagkaroon ng, that's when I thought na, kailangan palang i-balance. Hindi naman palaging triathlon lang. Di ba meron silang saying dati, no triathlon, no life. Meron ganun. Pero hindi. You have to really balance it pala. Nung nagkakagalitan na kami ng asawa ko. And then ano na, binalik ko yung inumpisahan kong i-balance na. That's when I realized na not everything is triathlon and so yun na-realize ko na okay, nagbawas ka ng konting hours sa races and, Pero kaya pa rin naman, di ba? Kaya pa rin naman. Oo, sumobra lang dati yung training. Oo. Kasi merong year na I think I was targeting Boston Marathon eh. Parang 3:15 yung kailangan mong i-time. 3 hours 15? Sa marathon. Na-achieve mo Sa yung age ganun, group Sel? mo. Na-achieve mo yun? Hindi ko eh. Pero inaabot ko yon. Yung pinakamabilis ko yata was 3:39. Hindi, kulang pa. Kulang. Pero, ano na yon yung na-realize ko lang na meron palang ibang kailangan i-balance. Oo. So, hindi ako nag-qualify, but at least I tried yung ang 3:15. Nagawa mo na. Never. Si Abe, ano ba yung Nakuha mo yung 3:23, parang... Pero grabe 3:23. yun. Kasi kung titignan mo yung Boston Marathon qualifying, may per age group may time yun eh. Oo. And then meron lang certain races na during that time Tokyo yan, mga Tokyo ako nag-attempt. Ang hirap pala. Ang hirap na ako 80 kilometers a week. Wow. Sel, pagka ganyan ba na mga long runs, nag-ano rin ba kayo? Nagno-nutrition din kayo? Meron. Oo. meron. Sa long runs? Of course, Oo. meron. Pero during that time, hindi pa ganun ka-advanced yung tulad na. Actually, yan yung mga isa sa tatanong ko yung mamaya. sa waking, yung selection. Oo. Wala, hindi pa available. Wala kang masyadong Walang mabibili dito. option, di ba? Walang Baka option. gulang ang alam mo nun. Woo. Yun na yun. At saka may konting kalamay. At saka ano yun? Coke. Kalamay tsaka coke. Oh, Saging ganun lang. saba. Saging saba. Oo, saging. Hindi siya masyadong... At saka siguro wala pa masyadong research nun. I In don't know. fairness, sir, Oo. I mean, hindi naman natin pinopromote yung Coke, pero Yung naalala cola. ko yung may Coke Pero dun yung sa... surprise sa races, Sa NCC. ginagamit ang cola. Oo. Meron pang iba yung fig newtons, alam niyo yun? Ginagawang Yeah. bars kasi wala pa masyadong bar no. Oo. Yung fig newton ginagawang Energy bar. Energy bar. Oo. Oh, Sir Raul, ano ang ano mo? Lowest moment? Iba naman. Yung ano siguro, there was one race, yung una kong Ironman, sa ano yun, Ironman Melbourne. Yun yung first namin. Akala ko hindi ko matatapos eh. Kasi on the run, binisita ko lahat ng portalets. Nagtaid Oo, ka. oo, kasi GI ako eh. Siguro yung water sa bike course. Yeah. Kasi nakita namin yung water nila. Alam niyo yung mga water tank dito na ginagamit sa construction, yung malaking plastic na may mga bakal lang na support. Doon galing yung tubig. So iniisip ko baka doon. Kasi looking back, saan nanggaling to? Kasi during the bike okay pa ako eh. Pagdating sa run, wow.
Talagang wild. Pero buti Wild. natapos mo. Hindi, pero ang haba ng contemplation ko dun sa isang stop. Pero kayo sir, as triathlon veterans, anong i-advise mo pag naka-encounter ka ng ganun sa race? Talaga, listen to your body. Wag Huwag mo din naman pilitin Wag mong pagka pilitin medyo... kung tingin mo hindi mo kaya. Wag. Ako, swerte na lang kasi I stop. Kasi yung course, daming dadaan ng mga beach, may mga parks. Yeah. So ang dami nagpapakain. Oh. Kahit hindi aid station, magpapakain. Pagkain sila. Yung isang after one aid station, nag-stop ako. Umupo muna ako sa isang bench. Gano'n. Tapos ang bait ng mga locals, so lumalapit, may dalang, kinakumusta ako. Yung iba may dalang pagkain. Yung iba tinanggihan ko lang kasi ayoko yung food in Vegemite. Vegemite, yeah. Oo. I'm okay, I'm okay. Namimili pa Ganun. ng food eh. No? Oo. Tapos, ang daming nangangamusta. Pero I had to rest for like, almost 45 minutes. Para, pinapakiramdaman ko lang, kaya ko ba to? Lalakarin ko ba? Tapos mag-a-attempt ako maglakad, hilo pa ako. Isang Uulit. beses lang nangyari sa'yo yun? Yung ganun kagrabe, knock on wood. Oo, yung ganun kagrabe. Pero syempre, merong mga ibang races na may mga issues din. Meron pa rin. Yun. Pero So yun sa yung pinakagrabe. sa mga races ng Go Clark Weighing Nation, hindi nangyayari yan. Kasi okay yung mga hydration natin, station natin dito. Oo. Sir Abe, how about you? Well, same dun kay Jumbo. Pero nasolusyonan yun eh. It's we involve yung family. yes. So yun ang solution. Yes, of course, yes. Kailangan kasama sila. Kaya may maganda sa Tri-Clark, family team siya eh. Oo. Kita mo yung second generation, sila na Andyan yung na, active eh. Family. Nandiyan na. So, Kaya, yung maganda. mag-retire na tayo, mag-ano na lang tayo. Team manager. Yes. But of course, yung long distance races, tulad ng full distance, ng Ironman, or it's sometimes talagang down siya. Sometimes it's parang sa sobrang haba ng karera, it's like my last race in France, where talagang nagkulang sa training sa bike and then akyatan talaga. And from yung average na 5 hours 40 na bike, naging 8 hours. Talagang gusto ko na mag-quit. Talagang after... Ito ba yung mainit, Sel? Yeah, mainit and then akyatan talaga. It's kasi sa south of France siya eh. Isipin mo kahit sobrang nagte-training ka na, Yes. na-experience mo pa rin yung parang gusto ko lang mag-quit. Kasi talagang sa first 3 hours, nakaka-60K pa lang ako. So sabi ko, 3 hours na 60, 120 pa yung Yung 60K na tatapusin yun, ko. packet lahat yun. Packet. Sir, looking back ngayon, tingin mo ba pag pwede mong i-return yung time, meron ka bang gagawin differently? Yeah, yung training. Mas kailangan mo pang Yes. Mag-iiba. damihan yung training. Mag-iiba. Iibahin mo. Mag-iiba. Actually, before nung training, alam na namin kung ano yung dadatnan namin. So, I told my teammate na, kailangan mag-trainer tayo. Doon natin isa-simulate tong akyatan na to. Kasi 2-hour climb eh. 2 oras. So, hanggang hindi namin ginawa yun. So, Hindi niya nagawa yung Hindi namin simulator. ginawa. Hindi namin. So, dito lang kami sa flat na course. Ayun. So, nahirapan kami. At muntik na nag-quit. So, yun. Ito naman sir, as organizers, anong ini-envision nyo sa multi-sport scene? Jumbo. Okay. As organizers, first, athlete siya eh. Organized by athletes and we still race, and then that's why we also pick up some pointers from abroad when kunwari nagre-race kami sa abroad, may natututunan kami eh. Then we try to apply it here. Not necessarily you spend money. Yeah. Athlete experience, athlete safety. We all that. And then so as organizers, yun gusto namin na engage palagi yung athlete.
No? Gusto natin meron tayong innovations. And then, meron tayong na-introduce na bago. Like, so ganun, no? So, gusto natin masaya yung athlete palagi. Masaya yung athlete, and then masaya sila pag natapos, nag-finish sila. And then, they experience na alaga din sila. So, ganun. Sa pag natatapos pa yung mga events nila, Waking Nation, may free-flowing beers. May beer. Oo. Ito, kasama na yan eh. Oo, kasama yan. Craft beer. Craft beer. Work-life balance. Tsaka yung wakings, di ba? Syempre. Yung nutrition natin, top-notch, di ba? Kanina, Waking Nation, nag-shake-off run kami for their event tomorrow. Yan, after ng shake-off run, merong waking station dyan. May mga high-five hydration. Yes. So, I'm not sure na may din yata si Waking ng mga gels. Yeah, gels and Keychain? merchandise from Waking merchandise. Kwento natin siguro na, pagkwentuhan natin sir, paano niyo ba nakilala si Waking? Or paano, alam mo yun? Si Raul, actually, we were chatting, and then si Raul is kasama namin nag-race. So, magkakilala talaga kami. And then, he was asking us about yung series and and then he thought na maganda siyang fit, and then nag-shoot lang talaga. It was like a spontaneous conversation through Messenger, and then ang bilis mag-click eh kasi siya Sir Raul. through Sir Raul, and of course Nigel, and then mabilis siya nag-click eh. Mabilis, Actually, I think mabilis siyang nag-click kasi yung passion. Alam mo, yung passion ng Waking ni Bossing Nigel and yung sa go-kart, it's kasi nung nakwento ni Boss Nigel, I want the Filipino athletes, sabi niya, is to experience or maano nila yung world-class na nutrition. It's to be available, di ba? Kasi nung nag-start kami, wala. Alam mo, nung nag-start, nung first Ironman namin, it's yung source ko ng salt is from Quiamoy. So, nagbaba ko na ako Quiamoy. Quiamoy, yung nabibili sa Chinatown. China. Yes. Store. So, yun. Quiamoy. Pwede pala Quiamoy, di ba? yun. So, Yes, it's salt, pero now, it's parang hindi talaga siya scientific eh. Kung ano lang yung Kung ano available. Ano available eh. Ayun sir, pagkwentuhan natin yung Diba? yung difference ng nutrition ngayon sa dati. Okay. Yeah. So dati Quiamoy, ikaw sir, anong Quiamoy, meron kaming saging saba, Yeah. Peanut butter kalamay, potassium yan peanut butter carbs, sandwich. di ba? gagawa kaming musubi sandwich, Musubi. sushi, mga ganon. Sushi. And then, Pero paano yung kalamay? Hindi ba nabubulok sa... nasa bulsa mo eh, no? Hindi naman. Hindi, ang init nun eh, pag minsan napapanis. Pagkagat mo, di ba? Panis na. Pero pa yun, yung tubig, yung water bottle mo, lagyan mo ng asin. Ganyan. Asin, rock salt. Gagawin namin yan. And then, yun nga, yung nasabi ko kanina, fig Newton. Supposed to be, feeling yung fig Newton. Eh. Fruit siya, di ba? Fruit siya, di ba? Available siya sa supermarket. Or peanut butter jelly, ganyan. Kung ano yung, or Available. banana, whatever na you think na pwede. And then, Sa'yo. Yes. meron din iba. Kanin, asin kanin. Ha? Kanin lang talaga. Adobo. Meron ganyan. Kaso ang hirap, yun lang problema doon. Parang ang hirap niyang kainin. Yes. Habang- Any process. Mahirap. Any process. Yung challenge yun yung sa bike eh. Kasi nagbabike ka eh. Whereas yung mga gels ngayon, kagat, tapos parang Yeah. Oo, Yun na or yan. you mix it in your water bottle. Yung effect niya. may carbs agad. na, Instant. ito na, di ba? Instant. Ngayon, mas talagang malayo na. Malayo na ang narating ng nutrition na napag-aralan na talaga. And then, madali siyang i-adapt. Madali siyang ituro. buti na lang si Sir Nigel nahilig sa sa biking, no? Tapos nahilig sa triathlon na yan. Oo, Yes. available na, di ba? Kaya nga, yun nga. Mabilis nga. nag- Doon ko rin click. nakilala si Sa Nigel bike. sa bike.
Nag-mountain bike kami sa... Kasama ako nun, sir. Oo, tayo pala yun, Dinala ko sa mo kami Nuvali. Sa Batangas. Nuvali. Oh, Nuvali. Tapos nagtanawan tayo. Oo. Di ba? Hindi, dapat nga Nuvali lang yun eh. Biglang nagkayayaan, tara, tanawan. Na ganon. And then I remember, nung nag-uusap, tinanong pa niya, ano bang pwedeng ipasok? Oo. So doon ko una sinuggest, subukan mo kaya high five. Kasi at that time, wala nagpapasok ng high five. O sige, tapos after, siguro wala pa yatang 2 buwan, nag-message na siya. Precision. Bro, nakuha ko na. Ano nakuha mo na? Yung high five, nakuha ko na. Ang bilis ah. Ganon. Okay lang, dadating yan. Message kita. Tapos after another month, nandyan na. Sa kayo bilis yata na to, yung ah. first, yun ba yata yung first supplement na pinasok mo from Europe? Di ba? Oh, UK. UK yun eh. UK. Oo. Usually kasi US eh. O US. Yung, like, the ones that we know, puro US eh. Kasi yung, parang yung triathlon community dito, very ano yun, di ba? Parang very biased towards US. It's only lately na parang nag-open up na sa Europe. Tapos yun, after that, bilis na. Ang dami ng brands na pinasok. Precision, SIS is there, Beat It, Applied, yun. And then, Soon, Pilar. no, Pillar Performance. Natatawa pa ako dati, sir. Gusto ko lang i-share. Pandemic to. Nauna akong bumili ng bike kay Sir Nigel eh. Mountain bike. Kino-coach ko siya sa bahay niya. Nagtitraining siya doon during the pandemic. One time, nagpunta ako sa bahay na dala-dala ko yung mountain bike ko. So parang nakita niya, uy, naka-bike. Tapos parang sabi pa sa akin nung nakita niya yung bike, nung bata ako, madami rin akong bike eh. Parang, kinenta niya ako ng bike. Pero, yun, sabi niya, kaya wala, sawa na ako dyan sa bike. Saka na lang siguro, hindi ako magbabike. Sabi niya gano'n. So parang in short, sabi niya, ayoko magbike. Tapos after a few days yata or a week, gabing-gabi, may message ako. Nagsisend sa akin ng mga plano niya ng bili na bike. Hindi na yata makatulog. Mga sagad. Oo. Ha? Sagad na kaagad yata yung mga Hindi, bike. ano muna yun, nagsimula siya sa mountain bike. Oo. Trek. Tapos yun na, hanggang ngayon, sobrang addict na niya. Ano nababago niya ngayon? May Ang bago una na. pang bike namin, experience namin, from Marcos Highway, umakit kami pa Sumulong. Sumulong, tak-tak. Oo. Patak-tak, pero hindi kami umabot. Saan kayo umabot? Hindi na kinaya. Hanggang ano lang kami, yung McDonald's, di ba? Sabi niya, tara bro, balik na tayo. pero ngayon wala na, hindi na ako maabot sa kanya, iniiwan na ako. So since pinag-uusapan na rin naman si Mr. Waking, imbitahin na rin natin dito. Let's go, sir. Yes. Yan. Yan. Bossing. So, sir, share us your story. Triathlon, waking. Siguro yung ano na lang, yung triathlon. Actually, then the first kasi yung sa tri, yung... Kasi, first mo rin. oh, kasi ano di ba? Si Raul, nakilala ko siya, yun nga, nag-start sa High Five. After that, nag-set up kami, sabi, tara, punta tayo ng IMBH sa Subic. Pero even before that, nakipag-usap na tayo sa club, like si Tri Clark. So siya yung pinakilala niya na si RTJ, so si Jumbo and si my idol. Hindi. My idol Wing Nation. Rene Ricardo Tayal. Sir Abe. So, hindi, after that, so syempre hindi pa namin sila ganun kakilala. So, kung nangyari doon, yung nag-set up sa Subic, so parang nag-engage with the triathletes. Tapos nung nakikita ko yung finish line, ang dami tumatawid. Sabi ko, parang sarap ng feeling nito. So yun lang. So parang doon ako nabudol. Next day, bumili na ako ng Garmin watch. O ano na. Tapos sabi ko, parang kailangan ko mag-learn ng swing. Tapos yun, parang doon lang nag-start. From there, tapos nag-contract signing na with Tri Clark and SNB and the others, yung other collaborations. Tumuloy-tuloy na hanggang sa parang ako parang gusto ko na lang din i-enjoy yung sport. Parang hanggang ngayon na nagpapakoach na ako kay Coach Abe, yes. Sir, ano man sabi mo sa triathlon community, lalo na dito sa Clark? Actually, yung community ng Tri kasi very yung parang family gano'n. Lalo na dito sa Clark, especially yung lagi ako sumasama sa kanila na parang lagi may food, tapos tawa-tawa lang. Nagbubudulan pero enjoy lang. Tsaka maraming bash. Maraming bash. Kaya okay lang din. Kaya parang alam mo yan, para ka lang pumunta sa para kang nasa isang classroom na ang dami mong kaibigan na classmate mo, tapos may may mga kuya ka, ate ka, ganun.
Ako naman dati, sir, as an outsider sa triathlon community, ang inisip ko lagi, parang hirap mag-triathlon. Yun nga, yung time, tapos parang ang magastos. Diba? Parang mahal siyang sport. So parang inisip ko dati, parang pangmayaman lang yan. Pero kayo, sir, pero ngayon naman na-try ko na siya, na-realize ko naman na hindi. Kasi kung gusto mo, may paraan naman. Diba? Saka, yun nga, sila Sir Jumbo, sila Sir Abe, very welcoming naman sila as organizers. Kayo, sir, anong masasabi nyo sa mga mga gusto yung mga bago na gustong mag-try ng triathlon? Para hindi sila ma-intimidate. Nakaka-intimidate siguro yung mamahal ng mga bike, di ba? Sasabihin nila. Of course, there are options. May entry-level bikes, may And then, yung sport, of course, it's not cheap, pero it's doable. May mga paraan. May paraan. May paraan. Tulad ng mga registration fees, yes, some of them are really expensive, pero pwede mo naman pag-ipunan. So, pipili ka lang. Instead, di ba? Saka ang gusto kong idagdag dyan, sir, gumagastos nga tayo sa mga bagay na hindi naman healthy for us. Yeah. Ano pa ba tong triathlon na healthy naman sa'yo? Healthy naman for us. Oo, imagine you train 20 weeks for a race. So, and then it becomes an habit, di ba? Habit na yan. Train. 6 days a week. Before you know it, 7 days a week nasa labas ka. Either nagsiswim ka, nagbabike ka, nagrun ka. Di ba? Meron akong next question. Pinapatanong ulit ni Luigi Robles. Daming tanong. Kinakabahan pa ba si Raul Floresca? Ayan. Yan. Oo, magkatabi ko si Idol Abe, si Idol Jumbo. Oo naman. Kinakabahan pa rin. Bukas kakabahan ka? Oo naman, naman. Kinakabahan ka? Hindi walang Last duwaslon ko yata, SC Texpe. Oo. Sa Okay lang pa yun. biking. Biking. Tagal na Tagal yun. na nun. Hello to biking. Yes. Oh, how about the other two veterans? Coach Abe, kinakabahan pa ba? Well, Hindi na na. makasagot. Grabe, Oo, no? Sa tingin, di ba, Basic na sa sabihin mo kanya to 20 years ka nang nagtatriathlon. Kailan ewan ko mo, ba? kailan yung huling beses na kinabahan ka? Naalala mo pa ba? Yung hindi nakatulog, Wala. Hindi ko na maalala. Wala. Pero yung first race mo, naalala mo kung kinabahan ka? Oo, siyempre hindi Ay, syempre. Hindi ko makatulog. Tapos parang tingin ka ng tingin sa relo. Ang tagal ng alarm. Parang gano'n. Pero lately, hindi. Siguro dahil gusto ko lang mag-enjoy. Tsaka alam mo na yung may expect mo Oo. Di ba? Ayoko naman na After 20 years of racing. Oo. How about Sir Jumbo? 20 years ka na nagre-race, pero kinakabahan pa rin. For example, pag magsa-start na, makikita mo ba, medyo malaki yung alon ngayon na. Meron pa rin yun Meron pa rin yung jitters, yung race morning jitters. Kahit pa paano, meron pa rin siya. Meron pa rin situation na hindi mo ina-anticipate na pwede mangyari. As athletes, gusto nyo ba yung kinakabahan kayo? Huwag naman sobra. Ako ayoko. Huwag naman sobra. Ako feeling ko, I perform better Pag chill. kapag hindi ako pressured. Oo. Or 'di ba kasi parang mas makapag-isip ka ng maayos. Usually nasa start lang naman yan, and then when you're on the middle of the triathlon already, mawawala na rin yun And then normal lang naman yun yung kakabahan ka talaga. Yeah. Kahit na sabihin mo 20 years ka na nagta-triathlon, meron pa rin yun Meron pa rin. Baka ma-flat ako. Yung ang dami mong iniisip na di ba? Yung gulong ko, yung chain ko, baka hindi mag-hold up. So marami kang kino-consider na variables na you'll never know, di ba? Yun nga, nangyari na sa akin yun, yung nag-release. 5 flat. Yung ganon. 5 flat. Imagine, tapos kaya lang, nagbayad ka ng mahal sa registration Kasi hindi mo Tapusin tatapusin. mo na, di ba? tapusin mo na. Sayang yung medal. Sayang medal. Tsaka sayang gastos. Sayang gastos. Sa ibang bansa pa yan, sir. Hindi, sa Bohol. Sa Bohol. Ginawa. Ano yun, Defy? Yung... Hindi, actually, hindi siya triathlon. Ano yun yung... Yung Giro di Luca. Giro de Luca. Wala, malas lang talaga. Daming flat Pero
Merong tumutulong, may mag-aabot ng tube, may gano'n. So, natapos ko naman. Matagal lang. Kasi repair. No? So, may mga ganyan, may mga races talaga na malas ka lang talaga. May mga ganyan. Next, let us talk about rivalries. Siyempre kayo, tagal na kayong athletes. Imposibleng wala kang naging rival, di ba? Sino yung pinaka-memorable na rival mo? Naging rival? Kung naalala nyo pa, shoutout natin sa camera. Ako? Ang dami no? Pero, Pinaka-memorable. memorable. May kwento yan. 2010, I think. Or 9. Kamsur. Ironman 70.3 Kamsur. 11? Yung pangatlo. 2011. Yung last doon. Ironman 70.3 Kamsur. Na-cancel yung isa sa mga Ironman races dito sa Asia. I think it was China. And then they gave out Kona slots sa Kamsur. 2011 nga yun. 2011. Then there were meron mga open na 20 plus slots, I think, for the Filipinos. 25, So, pag nag-top 20 ka, ganun ba yun? Hindi. Sa mga age group, magbibigay sila ng mga 2 slots sa age group until mabuo yung 25. 25. Okay? In our age group, I was in the age group of Coach Abe. There were like 4 slots. 4 slots. Then, siyempre, titignan mo yung ano, Start list. start list. Siguro top 5 ako doon, top 6 si Abe, mga top 3. Kasi may mga foreigners. So magka-age group kami. So, we were vying for a slot sa Kona. Kona yun eh. So, as in, training kami, ano. During training, minsan nahiwalay pa kami nagtitrain. Yung mga gano'n. May secret training ba Yung doon? mga kanya-kanyang secret training. Parang, sandali, ayoko isang ito, Tapos, baka naisip lumakas. ko rin, no? Siguro, bibili ako ng disc wheel, di ba? Parang mas mabilis. So, may disc wheel ako nun. As in, ganun ka, no? Intense. Intense talaga yan. Sibling rivalry. Oh, and then, okay, Cam Race Day. So, yan. Swim. Nauna siya sa swim. And then, sa bike, nakikita ko na siya. Nandyan siya sa, maybe, medyo malapit, 500 meters. Pero hindi ako nakadikit sa bike. And then, pagdating sa transition, hinahabol namin si Abe, 3 kami. Ako, si Hiroshi Takei, tsaka si Andrew Chinalpan. Isa na lang yung natitirang slot kasi may nauunang 2 foreigner na And Sinoy. and Sinoy Hobson. Noy Hobson. So, isang, So, tatlo sila. isa lang sa 4. Ay, Ilan yung slot na binigay nun, be? 4 Ilan? slots. 4 slots lang yun. Isa na 4 lang. slots. Isa na lang. So, si Noy given na. Kasi si Noy siya yung top Filipino noon eh. During that time eh, Noy Hobson. So, meron pang 2 foreigner. I think, 5 kami, yun, nagko-compete sa isang slot. In the end, natapos siya 10 minutes ahead of me. 10 minutes pa rin eh. Hindi ko malayo talaga. Pero, yung, I thought I had a chance eh. Pero, pagdating sa run, wala na. Ano na. Yun nga, nung nag-finish, 10 minutes. 10 minutes yung Sino? hinahabol. Si Sir Abe? Oo, sa akin. Yeah. So, 4:59 siguro siya. Ako, 5:09 naalala ko. Sabihin, nakalamang ng secret training, no? Nakalamang siya na sa Hindi kayo secret niyaya. Tapos sa gitna no, nandun si Hiroshi, siguro 5:04 siya, and then si Andrew mga 5:07, and then ako na. Ang dami namin humahabol kay Abe nun. Pero wala lang, kwento lang. Well, it was intense din talaga. Intense. Baka iba yung side ng kwento mo sa Abe, ha? Umulan pa yun eh, no? Hindi, hindi niya alam. alam ko na malapit sila. No, Pero parang confident. I know I was nasa akin yung last slot. So kasi along the run, fast forward along the run course, alam ko maraming nag-cheer, di ba? Sa course yan. So pagdaan ko doon sa parang elementary school, siyempre mga students. Yan. Tapos pag after mga 1 minute, meron na naman. Sabi ko,
nandiyan na yung tatlo. Oo. Sabi ko, nandiyan na sila. Pero hindi, lumilingon ka, tinitingnan mo sa likod. Oh, lumilingon ako. But ginawa ko noon, talagang nag-effort ako, no, para lumaki yung gap. Oo. Kasi sometimes it's all mental yan eh. Naku, nung sabi ko, kailangan kong lang i-sustain ito. So, nag-effort ako. Tapos noon, parang pagdaan nila, sabi, tapos hindi na nila ako nakita. So, syempre mental sila. Parang, naku, meron pa pala siyang reserve. Di ba? So, yun lang yung target ko na para makita, hindi nila ako makita doon sa turn. Kasi pag nakita ka, medyo Pag nakita gaganahan yan eh. Nandyan na lang siya. So, syempre, pag hindi nila ako nakita, hindi nila alam kung what time ako dumaan. Di ba? So, yun. So, hanggang umabot ako ng finish line ng nakuha ko yung last slot naman. Ikaw, Sir Raul, meron ka bang mga memorable rivals? Rivals? At that time, sila yung mga... Rivals mo? Hindi, tinitingnan namin na na shit, dapat ganyan tayo kabilis. Pero siyempre kami hindi. 2011, nakikita namin mga pangalan niya. Shit, sana kami ganyan din. Ganon. Yung, at that time, kami within the team. Ganon din. Kami within the team yung Kung sino yung laging mo kasama. Kung sino yung laging kasama sa training. Na ganon. Na ganon din, yung meron kang secret training, di mo sinasabi. Ganon. Tapos, going into the race, laging sandbagging. Shit, sama ng pakiramdam ko. Shit, kulang ako sa training. Diba? Lagi nga para sa May injury ako. May injury ako, hindi ako makakatakbo. Pero pagdating sa karera, nawawala yung injury. Diba? Sa team pala, naalala ko ngayon, marami yan. Kasi dahil everyday, kakasama kayo, and then, alam niyo yung result niya, alam niyo yung splits niya, alam niyo yung mga So, alam mo sino yung binabantayan mo sa course. Kung are, meron kang nauunang teammate. Dahil meron din kayong inside competition sa team. Aside from the age group competition na nakwento namin ni Coach Abe, meron din yun yung within the teams. Di ba ang dami natin teams, di ba? Within the team, meron din mga kanya-kanyang rivalry yan. Sila yung nakakasama mo mga insider Diba? Sila yung nakakasama mo sa training. Oo. Minsan may pustahan pa nga na hindi mo alam. Pustahan. May pustahan pala. Yung mga ganun. Yun. Pero masaya naman. Hindi naman yung rivalry na... Saka di ba meron naman tayong kasabihan na iron sharpens iron. Diba? Yeah. So, yeah. So, siguro before we end, ang last na pag-usapan na lang natin is nutrition. Maybe nutrition mistakes that you've done in the past na ngayon, alam mo na kung anong dapat gawin. Who wants to start? Well, sa nutrition, it's always kanya-kanya yan. It doesn't mean na mag-work kay Coach Jumbo or kay Coach Raul, it's mag-work sa akin. It's kanya-kanya yan. So, you have to practice it, sa trainings, before doing it or gawin mo sa race day. So yun. Wala ka namang naalala na parang memorable na pagkakamali na ginawa mo dati sa nutrition? Well, ang pagkakamali ko is it's parang yung first time ko siya nagginamit. Ay, hindi mo pinaka-practice? During a Hindi ko race. na-practice. So, ano mangyayari sa'yo, Sal? Wala. It's nagtae. Magano It's talaga. GI. Actually, na-experience ko yan dati sa whey protein. Kasi hindi sana yung katawan mo. Ano yun? During competition yan? Hindi naman. Kasi ang whey protein naman, hindi mo naman, tinatake mo lang yan after workout, di ba? Parang regular meal lang yan. So, yun din. So, eventually, sa first week, medyo parang hindi normal yung yung poop mo. Yeah. Pero eventually, mag-a-adapt yung body mo na babalik siya sa normal. Yeah. So, yun Dahil na-practice mo siya. doon ko siya na Pero ako, so far, nag-try ako ng energy gels from Waking Supplements, syempre. Hindi naman ako naka-experience ng GI. GI. How about you, Sir Raul?
well, best advice is really what Coach Abe said. Ang nutrition talaga parang sapatos din yan eh, kanya-kanya. Yeah. Diba? What works for me may not work for them, for you. What works for you may not work for me. So kanya-kanya talaga, and you really have, when you're getting into the sport, you really have to find what works for you. Trial and error siya eh. You know, just because I would recommend something doesn't mean you should stick to it. Yes. Diba? Hahanapin mo pa rin. Kaya okay din na in waking, we actually brought in a good variety. You have 5 different brands of sports nutrition. And even within the brand, you have different formats. Meron kang liquid, meron kang gels, may solids. So kasi even that one, yung liquids, gels, saka solids, kanya-kanya din yun eh. Ako, kunyari, I prefer liquids. Some people, they prefer solids. Kanya-kanya talaga, you choose. So kanya-kanya talaga. You really have to find what works for you, and then you stick to it. Don't follow someone's advice just because he says it will work. It works for him. Hindi, subukan mo, try it for yourself, and then stick to what works for you. Sa bagay, pag naman nagte-training ka for triathlon, everyday ka naman magte-training. So you'll get to practice it. Yeah, you get to practice it. Yung pinaka pagkakamali kasi doon, yung hindi mo nga siya susubukan eh, no? Isa yon. And then at the same time, hindi mo siya pinractice. So yung isa din na experience, aside from that, yung sa nutrition, kailangan, unang-una kailangan mong i-practice, kailangan hiyang sa'yo. And then, if it doesn't work for you, you try another one, and then until na mag-fit sa'yo. Baka kasi, meron time na hindi lang tama yung timpla, baka kailangan mong bawasan o dagdagan mo. Or yung frequency. Or yung frequency din, every 30 minutes, o baka pwede siyang every 45 minutes, o kailangan yung dilute mo sa water, o ano. So it really depends sa practice mo. And then, meron pa yan yung talagang scientific, ano, yung mini-measure pa yung sweat rate mo, ano. So kung meron kang resources, gawin mo yung research, di ba? Pero ako, isa sa mga pinaka-mistake ko, a day before, meron akong kinain eh. I think it was in Malaysia. Parang curry na ano. Maanghang. Oo, maanghang. And then the next day, nung race day na, And gata. antay ako sa race. So, hindi ako sanay dun sa type of food na yon. Tapos, dahil it was there in the restaurant, kinain mo. So, yun. Isa sa mga number 1 lesson sa akin yan. Not necessarily sa nutrition, sa race. Ingat ka sa mga kakainin mo the day before. No new foods. No new foods. Isa sa mga number 1. Kasi, Wala nang creamy paminsan. di ba you're in a foreign country, minsan kung nag-race ka sa Europe or sa Asia and everything, minsan may ibang food na sarap eh. Actually, lalo na sa Asia. Asia, Kasi iba-ibang cuisine. Di ba? Yung iba nga baka hindi pa meron ibang maselan eh, hindi kakain ng meat o hindi kakain ng ano. Kung ano lang yung sanay mong kinakain, like a day before or at least yung race week, marami na akong narinig na ganyan o na food poison. Na ano, diba? Yeah. Or yung ano din, ako mistake ko dati, heavy breakfast on race day. Yan. So, hindi dapat yun. Hindi dapat. Kayong lahat, sir, kumakain kayo before a race. Light breakfast. Yes, like, What is light for you guys? Ako bananas, tapos yogurt. Yun. Kung may fruits, tapos yogurt or oatmeal. Yun. Tapos energy drink. Hindi energy drink na na may taurine. Yung carbs. So kung mga 6 a.m. yung race, anong oras kayo kumakain? Very light siguro, kahit 4 a.m. kumakain na 4 kayo. a.m. Kahit a piece of bread, may konting Peanut butter butter. o peanut butter. And then isang kahit kalahating banana lang. As in light na light. Ang iniiwasan mo dun yung yung magtatai ka eh. Oo. Saka yung mabigat yung pakiramdam yung mo. mabigat yung stomach mo yung mga so I see. Dapat and a week, like maybe 2 days before,
i-ano mo na. Carb load? Nagka-carb load ba kayo? Hindi carb load eh. Babawasan mo na yung karne na mahirap i-digest. Yes. Like yung beef, ganyan. Kasi mahirap yan i-digest eh. No? Maybe mas madaling i-digest yung chicken 72 or... Yeah, hours. fish. Oo. Yung fish. Yeah. Di ba? Babawasan mo din ng ano yun, mga greens. So, yung heaviest meal mo dapat mga like lunch the day before. Yun. Yun yung So heaviest dinner, meal mo hindi na. na rin sobra. Hindi sobra. So may konting fast siya. Pero hindi ideal yung tomorrow magre-race and then meron kang malaking steak sa harap mo, no? I-save mo na lang yun after the race. After the race. Parang nga yan eh. Parang hindi ka sluggish, no? Yes. Oo. And hindi mo naman kasi siya gagamitin eh. Actually, baka gagamit pa siya ng energy. Yung para protein. I-burn, Para i-digest. Para i-digest yung kinain mo. Oo. Di ba? Tama. Oo. Isa din yun sa mga learnings na uy, may race bukas, mag-steak Ayun. ka, di ba? Kasi kailangan mo yan. Carbo load ka. Laki ng pasta mo. Pero Yung usually, sakto hindi lang. yun yung gagamitin mo. Yeah. Yun yung mga myths Yung no. gagamitin mo yung lunch. Yeah. Di ba? The day before. Yes. Okay, thank you very much mga sir. Marami akong natutunan sa conversation natin ngayon. And before we end, siguro baka meron kayong gustong sabihin or i-shout out. Kay Bossing Nigel, thank you sa sa Waking and for bringing yung mga world-class na nutrition available for all athletes, for all Filipinos. Salamat. Okay. Well, we'd like to thank Go Clark, Coach Abe, Coach Jumbo for partnering with Waking, for all of the Go Clark events. We'd like to invite everyone sa lahat ng mga members ng Waking Nation. Kung gusto nyong pumasok ng endurance sports, duathlon, triathlon, aquathlon, please visit goclarkph.com. Tama, no? Yun yung web. Okay, Thank you. goclarkph.com. Kasi marami silang mga multi-sport events that cater to all levels of athletes. Okay, so beginner ka, intermediate, or elite level. You will always find a race that can suit you. And I'm speaking from experience. I've joined their races. It's really a very good, well-organized event whenever it's a Go Clark event. And it really feels like family. Sabi nga nila, their team, it's a team of families. And you really feel like you're part of the family when you're there. Kasi lahat close, kahit hindi mo kilala, kakausapin ka, kakamustahin ka. Everyone looks out for one another. So, if you're thinking about getting into multi-sport, punta na kayo sa goclarkph.com. And of course, get nutrition from Waking. Yeah. Yun. Yes. Yung support ni Waking. Salamat din. Sa Go Clark. Sa tiwala. Diba? Oh, thank you Waking for the support, for supporting our races, and then please do follow our pages, Go Clark PH sa Facebook and Instagram. So, thank you again to our veteran triathletes and thank you Waking Nation for the continued support. I hope may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa episode natin today. And that's it for the Waking Podcast. Until next time.